Baka magulat ka na ang pag-init ng maling uri ng pagkain ay maaaring tahimik na makasama sa iyong kalusugan, lalo na habang tumatanda ka. Maaari itong magpahina ng panunaw, magpalala ng pamamaga, at kahit na makaapekto sa iyong memorya at balense ng hindi mo namamalayan. Ang mga panganib na ito ay pinatunayan ng mga pag-aaral sa mga journal tulad ng American Journal of Clinical Nutrition na nakatuon sa kung paano ang ilang mga ininit na pagkain ay nakakaapekto sa mga nakatatanda sa paglipas ng panahon. Sa una, ang pag-init ng mga tirang pagkain ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit ang ilang karaniwang pagkain kapag ininit ay nawawalan ng nutrients o nagiging mga sangkap na tahimik na nagpapabigat sa iyong puso, asukal sa dugo o mga kasukasuan, mga pangunahing sistema na nagpapanatili sa iyong malakas at independyente pagkatapos ng 65 taong gulang. Sa artikulong ito, matutuklasan mo ang 3 pagkain na hindi dapat iinit ng mga nakatatanda at 3 pagkain na talagang nagiging mas malusog kapag ininit ng tama. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil ibubunyag ko ang isang pang-araw-araw na pagkain na mukhang ligtas ngunit maaring unti-unting sumisira sa iyong katawan sa bawat ikalawang paghain. Magsimula tayo sa mga pagkain na dapat mong iinit dahil kung gagawin ng tama, maaari itong suportahan ang iyong enerhiya, memorya at kakayahang gumalaw araw-araw. Okay, simulan na natin. 3 pagkain na dapat initin muli ng mga nakatatanda para makuha ang pinakamaraming nutrients. Una, oatmeal, isang mainit na yakap para sa isip at tiyan. Para sa mga nakatatanda na papasok sa gintong taon ng buhay, ang umaga ay madalas na may tahimik na kapangyarihan, isang sandali upang magsimula ng marahan at may layunin. At kakaunting pagkain ang sumasagisag sa diwa na yon ng mas mahusay kaysa sa isang mangkok ng mainit na oatmeal. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang pag-init ng oatmeal sa halip na bawasan ang halaga nito ay maaaring magpalaki pa ng mga benepisyo nito, lalo na para sa mga tumatandang katawan na nangangailangan ng sustansya ng walang pabigat. Kapag ang oats ay niluto at pagkatapos ay pinalamig, nangyayari ang isang espesyal na pagbabago. Ang mga starch ay nagsisimulang magbago ng estruktura, bumubuo ng tinatawag na resistant starch, isang uri ng carbohydrate na lumalaban sa panunaw sa maliit na bituka. Kapag ininit, ang mga resistant starch na ito ay nananatiling buo at nagpapakain sa mga mabubuting bakterya sa bituka, tumutulong upang patibayin ang panunaw, pagbutihin ang kontrol sa asukal sa dugo, at bawasan ang pamamaga sa buong katawan. Hindi lamang ito siyensya, ito ay lubhang praktikal para sa mga higit sa 65 taong gulang. Habang tayo ay tumatanda, ang panunaw ay madalas na bumagal at ang mga antas ng asukal sa dugo ay nagiging mas hindi matatag. Ang ininit na oatmeal ay nag-aalok ng isang matatag, low glycemic na pinagmumula ng enerhiya na hindi magpapataas ng iyong asukal sa dugo, kundi maglalabas ng enerhiya ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Pinapanatili kang busog ng mas matagal at nagpapatatag ng iyong mood at konsentrasyon. At hindi tulad ng maraming option sa almusal na labis sa mga idinagdag na asukal o saturated fats, ang oatmeal ay natural na banayad, madali sa tiyan at walang hangganang pwedeng i-customize. Ang pagdaragdag ng isang kurot ng cinnamon, ilang hiniwang walnuts o sariwang blueberries ay hindi lamang nagpapalakas ng lasa, kundi nagbibigay rin ng malakas na antioxidants, natural na depensa laban sa cellular aging. Ang init ng ininit na oatmeal ay nagdudulot din ng ginhawa sa mas emosyonal na paraan. Ito ay pamilyar, madaling tunawin, at simbolikong nagpapatatag. Sa malamig na umaga o kapag mababa ang enerhiya, ito ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang banayad na gawa ng paggalang sa sarili,
isang nakakapagpalusog na paalala na kahit ang maliliit na ritual ay maaaring humubog ng isang mas malusog na araw at mas malusog na buhay. Ngunit narito ang isang bagay na hindi iniisip ng karamihan. Habang pinapatibay ng oatmeal ang katawan mula sa loob, hindi lahat ng mainit na pagkain ay nag-aalok ng gayong mga regalo. Ang ilan ay maaaring pakiramdam ay komportable, ngunit maaaring maging tahimik na nakakapinsala kapag ininit, nakakaapekto ng higit pa sa panunaw. Maaari itong makaapekto sa iyong mga kasukasuan, nerbiyos at pangmatagalang sigla. Kaya ano ang susunod na pinakamahusay na pagkain ay init? Isang pagkain na pinoprotektahan ang iyong immune system at nagpapanumbalik ng iyong mga buto sa bawat kutsara. Ang sagot ay maaaring kumukulo na sa iyong refrigerator, naghihintay na muling maging isang bagay na nakapagpapagaling at makabuluhan. Pangalawa, vegetable soup, isang banayad na gamot para sa mga kasukasuan, imyunidad at kaluluwa. Sa mga tahimik na sandali ng huling bahagi ng hapon, kapag ang katawan ay nagsisimulang maramdaman ang bigat ng mga taon at ang liwanag ay lumalambot sa mga bintana, mayroong isang bagay na lubhang nakapagpapagaling sa isang mainit na mangkok ng vegetable soup. Hindi lamang ito comfort food, ito ay ancestral wisdom na isinasalin sa isang mangkok. At para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga naglalakbay sa mga komplikasyon ng pagtanda, ang pag-init ng vegetable soup ay hindi lamang isang kaginhawahan. Ito ay isang gawa ng pagpapanumbalik ng mga sustansyang nagbibigay buhay na lumalalim sa yaman at kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Hindi tulad ng maraming processed na pagkain, ang isang homemade vegetable soup ay nagiging mas masustansya sa susunod na araw. Bakit? Dahil kapag ang mga masustansyang gulay tulad ng carrots, celery, onions, leafy greens at sweet potatoes ay dahan-dahang niluto at pagkatapos ay hinayaang magpahinga, ang kanilang mga cell wall ay nagsisimulang masira, naglalabas ng mga mineral at plant compounds na hindi lubos na magagamit sa unang pagluluto. Kapag ininit, ang sabaw ay nagiging isang concentrated na pinagmumulan ng antioxidants, phytonutrients at hydration. Isang trio na lalong mahalaga para sa mga nakatatanda. Habang ang immune system ay natural na humihina sa edad, ang katawan ay nagiging mas mahina sa pamamaga, respiratory infections at paninigas ng mga kasukasuan. Ngunit ang isang maayos na ininit na vegetable soup, lalo na ang isang may bawang, turmeric o parsley, ay gumaganap bilang isang nakakapreskong depensa. Ang init ay nagpapasigla ng sirkulasyon, banayad na nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagpapagaan ng malamig na mga dulo ng katawan. Habang ang mga anti-inflammatory compound ay nagsisimula sa kanilang tahimik na gawain ng pagpapakalma sa katawan mula sa loob. Para sa mga nahihirapan sa gana, isang karaniwang issue sa mga matatanda, ang sopas ay isang madaling lapitan, madaling tunawin na pagkain na hindi nag-o-overwhelm sa mga pandama. Ang banayad nitong consistency at init ay nagpapalusog ng hindi nangangailangan ng pagsisikap, tumutulong upang mapanatili ang lakas, hydration at nutrient intake, lalo na sa mga araw na ang pagkain ay pakiramdam ay isang pabigat. Mayroon ding emosyonal na pagpapalusog na dapat isaalang-alang. Ang isang palayok ng sopas ginawa ng may pagmamalasakit at ininit ng may layunin ay naglalaman sa loob nito ng mga alaala ng mga nakaraang kusina, ng pamilyang nagkakasama, ng mas simpleng panahon kung saan ang pagkain ay nangangahulugan ng higit pa sa panggatong. Sa bawat kutsara ay may pagbabalik sa isang pamilyar at ligtas na bagay. Isang pahinga mula sa kaguluhan ng mundo upang alagaan ang sarili sa pinakapayak na paraan. At para sa mga nagpapanatili ng mataas na presyon ng dugo, arthritis o mahinang panunaw, ang sopas ay nagbibigay ng isang paraan upang magdagdag ng nakapagpapagaling na mga halaman at mineral-rich na gulay nang walang matitinding pampalasa o mabibigat na taba. Ito ay isang anyo ng pagpapalusog
na umaayon sa nagbabagong pangangailangan ng katawan, banayad, mainit, mapagpatawad. Ngunit paano kung sasabihin namin sa iyo na kahit ang simpleng grain sa tabi ng iyong mangkok ng sopas ay maaaring tahimik na nagpapatibay ng iyong mga buto at nagpapatatag ng iyong puso, lalo na kapag ito ay ininit ng tama? Ang susunod na pagkain ay isa na napapabayaan ng maraming nakatatanda at gayunpaman kapag ininit ng maayos, maaari itong maging iyong pinakamalakas na kaalyado sa laban sa kahinaan. Kung patuloy ninyong pinapanood ang video na ito at nakakatagpo ng halaga sa mga insight na ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para ipaalam na narito kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe kayo at i-on ang bell notification para hindi kayo makaligtaan ng anumang video. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, brown rice, isang tahimik na pundasyon para sa lakas, kalusugan ng puso at mahabang buhay. May karunungan sa simpleng pagkain, tahimik, nagpapatatag at matatag. Kabilang dito ang brown rice na payak at madalas hindi napapansin sa tabi ng mas makukulay na ulam. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang simpleng butil na ito, kapag ininit ng dahan-dahan, ay nag-aalok ng higit pa sa lasa. Nagbibigay ito ng istruktura, katatagan, at unti-unting lakas na sumusuporta sa bawat tibok ng puso, bawat hakbang, at bawat sandali ng kalayaan. Hindi tulad ng puting kanin, ang brown rice ay nagpapanatili ng bran at germ layers, natural na pinagmumula ng fiber, vitamina B, magnesium at selenium, mga sustansyang lubhang kailangan ng tumatandang katawan. Kapag ito ay niluto at pinalamig, nagkakaroon ito ng resistant starch, katulad ng oatmeal. Ngunit ang ganda ay nasa susunod na mangyayari. Kapag ito'y ininit ng maayos, sinandalan o pinainitan ng kaunting tubig, ang mga complex carbohydrates na ito ay nagiging magaan sa digestion, naglalabas ng enerhiya ng dahan-dahan nang hindi binibigla ang pancreas o pumapaitaas ang blood sugar. Para sa mga nakatatandang may type 2 diabetes, sakit sa puso o mabagal na digestion, hindi ito maliit na bagay. Ang ininit na brown rice ay tumutulong sa pagpapanatili ng steady energy sa buong araw. Pinipigilan ang pagbagsak ng enerhiya at pagkapagod na madalas nakakapagpawala ng saya sa pang-araw-araw na gawain. Sumusuporta rin ito sa gut microbiome. Pinapakain ang mga beneficial bacteria na nagre-regulate ng immunity, mood at pamamaga. Ang magnesium na madalas kulang sa mga matatanda ay sagana sa brown rice at mahalaga sa nerve function, blood pressure control, at muscle relaxation, lalo na sa gabi kapag ang leg cramps at restlessness ay nakakagambala sa tulog. Ang bawat mainit na serving ng ininit na kanin ay hindi lamang pagkain, ito ay paraan upang magpakalma, magpatatag, at magpalakas sa tumatandang katawan mula sa loob. At mayroon ding emosyonal na aspeto ang kanin, ang koneksyon nito sa ginhawa, sa hapagkainan ng pamilya, sa amoy ng isang pamilyar na bagay. Ang pag-init ng tirang kanin ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan. Ito ay pagbabalik sa ritmo, isang maliit na pagkalinga na nagsasabi sa katawan, malakas ka pa, lumalago ka pa, pinapahalagahan ka pa. Ang pinakamaganda, ang brown rice ay madaling iakma sa kusina ng mga nakatatanda. Paghaluin ito sa malalambot na gulay, lentils o patakan ng olive oil para sa isang nutrient-rich na putahe na madaling nguyain, madaling tunawin at lubos na nakakabusog. Para sa mga nahihirapan sa paghahanda ng masalimot na pagkain, ito ay naging maaasahan at flexible na staple. Isang pundasyon, literal at simboliko, para sa healthy aging. Ngunit habang ang brown rice ay nagpapatibay sa atin ng dahan-dahan at sigurado, hindi lahat ng ininit na pagkain ay ganun din. Sa katunayan,
ang ilang minamahal na putahe kapag ininit muli ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga organong dating pinapaginhawa nito. Paano kung ang susunod na pagkaing iyong iinitin ay palihim na sumisira sa iyong puso, nerves, at maging sa iyong memorya? Ang iyong malalaman ay maaaring magbago sa iyong pagtingin sa mga tirang pagkain magpakailanman. 3 pagkaing hindi dapat iniinit muli ng mga nakatatanda. Una, lutong kabute, ang nakatagong panganib sa ilalim ng surface. Mayroong isang bagay na earthy at nakakapagpalusog sa mga kabute. Isang pagkain na nag-uugnay sa atin sa lupa, sa kalikasan, sa isang bagay na nagpapatatag at sinauna. Para sa maraming nakatatanda, ang kabute ay tila isang healthy choice. Mababa sa taba, mataas sa antioxidants, at magaan sa tiyan kapag sariwang luto. Ngunit nakatago sa kanilang malambot na texture ay isang hindi gaanong kilalang katotohanan. Ang pag-init ng lutong kabute ay maaaring gawing delikado ang isang masustansyang pagkain, lalo na habang ang katawan ay nagiging mas sensitibo sa edad. Ang mga kabute ay mayaman sa complex proteins at amino acids, mga sustansyang kapakipakinabang kapag sariwa ngunit delikado at madaling mabago ng init. Kapag unang niluto ang kabute, ang mga proteinang ito ay sumasailalim sa structural changes na nagpapadali sa pagtunaw. Ngunit kapag pinalamig at ininit muli, ang mga parehong protina ay maaaring ma-denature ng pangalawang beses, nagiging mga compound na hindi na mahusay na napoproseso ng katawan. Para sa isang mas batang tao, maaaring hindi ito mapansin. Ngunit para sa isang nakatatanda na ang digestive enzymes ay mas mahina at gut sensitivity ay mas mataas, maaari itong magdulot ng discomfort, bloating, at maging nausea. Ang tunay na panganib ay nasa bagay na madalas nating hindi agad nararamdaman. Ang hindi tamang pag-iimbak o pag-init sa mababang temperatura ay maaaring magpahintulot sa bakterya tulad ng Clostridium botulinum o Listeria na dahan-dahang dumami, lalo na sa mga kabute na ginisa sa mantikilya o mantika at naiwan sa room temperature ng matagal. Ang mga bakterya na ito ay hindi laging nagpapakita ng malalang sintomas agad, ngunit ang pinsala ay maaaring magsimula ng tahimik, nakakasira sa digestive tract o nakakaapekto pa sa nervous system ng mga vulnerable na nakatatanda. Ang halaga ng maliit na pagkakamaling ito ay maaaring hindi agad makita sa sakit o karamdaman, ngunit ito ay nag-iipon. Maaari itong magpakita sa anyo ng matinding pagkapagod, chronic indigestion, o isang hapon na ginugol sa discomfort imbes na kapayapaan. Maaari rin itong magdulot ng weakened immune response sa panahon ng buhay kung saan ang bawat lakas ay mahalaga. Ang pag-init ng kabute ay maaaring mukhang hindi nakakapinsalang ugali, lalo na sa isang mundo na pinahahalagahan ang kaginhawahan. Ngunit para sa mga nakatatandang nagsusumikap na pangalagaan ang kanilang kalusugan, memorya at mobility, ito ay ugaling dapat nang itigil. Hayaan ang kabute na maging regalong tinatamasa ng sariwa sa kanilang peak, hindi isang tirang pagkain na nagtatagal sa kalan o microwave. Ngunit paano naman ang isa pang karaniwang paborito sa kusina, isang bagay na malutong, makulay, at karaniwang itinuturing na harmless? Paano kung ang isang inosenteng gulay ay maaaring nagpapalala ng tahimik na pamamaga sa iyong mga kasukasuan at nagpapahina sa iyong katatayan? Ang sagot ay maaaring magulat ka. Kung patuloy kang nanonood at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para ipaalam na kasama mo ako. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe kayo at i-on ang bell notification para hindi kayo makaligtaan ng anumang video. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo sa pangalawang punto. Pangalawa, mga itlog. Ang tahimik na pagbabago mula sa pagpapalusog tungo sa panganib.
Ang mga itlog ay madalas ituring bilang isa sa pinakakumpleto at pinakamalusog na pagkain na maaari nating kainin. Kinakatawan nila ang pagiging simple, balansi, at sustansya. Isang pamilyar na staple sa hapagkainan ng mga nakaraang henerasyon. Lalo na para sa mga matatanda, ang mga itlog ay nagbibigay ng dekalidad na protina at mahahalagang sustansya tulad ng choline at vitamina D na mahalaga para sa kalusugan ng utak at lakas ng buto. Ngunit narito ang isang hindi gaanong kilalang katotohanan. Kapag ininit ulit ang mga itlog, nagbabago ang kanilang katangian at hindi para sa ikabubuti. Kapag niluto sa unang pagkakataon, ligtas, madaling tunawin, at nakapagpapalusog ang mga itlog. Ngunit kapag ito ay lumamig at naimbak, kahit magdamag lamang, ang mga protina nito ay nagsisimulang magbago sa paraang hindi palaging mabuti para sa matandang sistema ng panunaw. Ang pag-init ulit ng mga luto ng itlog, lalo na sa microwave o kawali na may mataas na init, ay nagdudulot ng pagtigas at muling pagbabago ng mga protina na nagpapahirap sa pagtunaw at nagdudulot ng kabag, hindi ginhawa, or indigestion sa mga matatanda. Mas nakakabahala ang pagkakaroon ng mga potensyal na nakakapinsalang compound. Kapag ang mga itlog, lalo na ang mga prinito o ginulay na may mantika, ay ininit ulit, ang mga taba at kolesterol ay maaaring mag-oxidize na lumilikha ng mga sangkap na nag-aambag sa pamamaga at pinsala sa mga arterya. Hindi lamang ito teorya, ito ay mga biological na katotohanan, lalo na para sa mga matatandang may mataas na kolesterol, alta presyon o sakit sa puso. Ang bayad ay hindi palaging agad. Maaaring isang tiyan na hindi komportable sa buong araw, isang pakiramdam ng pagkahapon na nagpapabagal sa iyong hakbang, o isang kalituhan na nagpapalabo sa iyong pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, ang epekto ay nagiging pabalik-balik, isang huminang sistema ng panunaw, mababang antas ng pamamaga at tumataas na kolesterol, na lahat ay nagmumula sa mabuting hangarin ng pag-init ng mga itlog mula kahapon. May mga mas ligtas na paraan upang tamasahin ang mga itlog. Kainin ito ng sariwa, inihanda ng malumanay at maingat. Ang mga nilaga o poached na itlog ay nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang benepisyo kapag kinain agad. Ngunit pigilan ang sarili na itabi ang mga ito para sa ibang pagkakataon. Ang tila kaginhawahan ay maaaring unti-unting magpahina sa iyong sigla, pagkain isa-isa. Gayunpaman, ang mga itlog ay hindi lamang ang comfort food na may nakatagong panganib. May isa pang pagkain, marahil ang pinakapaborito sa mga Pilipinong kusina, na nagdadala ng mas malaking panganib kapag ininit ulit. Malambot, mainit at pamilyar, maaaring parang yakap mula sa nakaraan, ngunit sa likod ng gintong ibabaw nito ay may metabolic trap na maaaring magpahina sa iyong mga binte, magpabagal sa iyong puso at magpalabo sa iyong isip. Gusto mong malaman ang katotohanan bago ang iyong susunod na kagat. Pangatlo, mga puting patatas, ang ginhawang tahimik na nagtataksil. Para sa maraming matatanda sa Pilipinas, ang patatas ay may kasamang matamis na alaala, mga hapunan ng pamilya, salu-salo tuwing linggo, at mga espesyal na okasyon kung kailan inihahain ito bilang nilagang patatas, mashed potatoes, o ginisang may kasamang karne. Malambot, pamilyar, at bahagi ng mga tradisyong Pinoy na minana pa sa mga nakaraang henerasyon. Ngunit para sa mga matatanda, lalo na iyong may iniingatang kalusugan sa puso, sirkulasyon, at balanse, ang paulit-ulit na pag-init ng nilutong patatas ay maaaring magdala ng panganib sa halip na ginhawa mula sa isang paboritong pagkain. Ang mga puting patatas, kapag sariwang niluto, ay mataas na sa glycemic index. Ibig sabihin, mabilis itong nagiging asukal na nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ngunit kapag ito ay niluto, pinalamig, at pagkatapos ay ininit ulit, lalo na sa mantikilya, mantika o cream, ang kanilang istruktura ng almirol ay nagbabago.
Sa halip na suportahan ang katawan, ang pagbabagong ito ay maaaring magpalala ng insulin resistance at mag-trigger ng inflammatory responses na nakakaapekto sa mga daluyan ng dugo, nerbyo, at maging sa utak. Ang mas mapanganib para sa mga matatanda ay ang natural na pagbaba ng sensitivity ng katawan sa pagbabago ng blood sugar habang tumatanda. Ang mga ininit na patatas ay maaaring magdulot ng pagkahapo pagkatapos kumain, pamamanhid sa mga binti at paa, at magambag sa chronic inflammation na naiugnay sa lahat mula sa paninigas ng kasukasuan hanggang sa paghina ng pag-iisip. Maaari kang makaramdam ng mas pagod pagkatapos ng tanghalian na hindi namamalayan na ang iyong pagbagsak ng enerhiya ay dulot ng iyong ininit na patatas. Maaari mong mapansin ang mas maraming paninigas sa iyong mga tuhod o pangingilig sa iyong mga paa at isisi ito sa pagtanda nang hindi nakikita ang tunay na pinagmumulan sa iyong plato. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na sandaling ito ay nagdudulot ng masamang sirkulasyon, tumataas na presyo ng dugo, humihinang kontrol sa kalamnan, at mabagal na paggaling pagkatapos ng sakit o pinsala. Ang nakakalungkot pa, ang mga puting patatas ay nagbibigay ng napakaliit na proteksyon bilang kapalit. Hindi tulad ng kamote o iba pang makukulay na root vegetables. Kulang sila sa antioxidants na maaring mag-buff ng kanilang epekto. Puno ang tiyan, oo, ngunit hindi nila pinapalakas ang katawan. Nagbibigay sila ng kasiyahan sa dila, ngunit tahimik na nagpapahirap sa sistema na dapat pinoprotektahan ng mga matatanda. Ang init at tradisyon ay magagandang bagay, ngunit habang tayo ay tumatanda, kailangan nating matutong paghiwalayin ang emosyonal na ginhawa mula sa nutritional safety. Pumili ng matalino, hayaan ang mga patatas na maging bahagi ng iyong nakaraan, hindi ng iyong kasalukuyang paggaling. Pangwakas na mga kaisipan. Habang pinagninilayan natin ang mga tahimik na panganib na nagtatago sa ating mga tirang pagkain, lumalabas ang isang mas malaking katotohanan. Hindi lahat sa ref ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Kaya paano maibabalik ng mga matatanda ang kanilang mga pagkain, enerhiya, at kalayaan sa pamamagitan ng mas matalinong pagpili ng pagkain? Ang sagot ay nagsisimula hindi sa takot, kundi sa maliliit, mapagmahal na hakbang patungo sa kamalayan. Ang bawat pagkain ay isang pagpipilian. Igalang ang iyong kalusugan, isang kagat isa. Habang tayo ay tumatanda, ang mga pagpipiliang ginagawa natin sa hapagkainan ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. Ang pag-init ulit ng pagkain ay maaaring tila isang maliit, pang-araw-araw na gawain, ngunit para sa mga matatanda, maaari itong tahimik na humubog sa landas ng ating kalusugan, enerhiya at kalayaan. Ang pag-alam kung aling mga pagkain ang dapat iwasang iinit ulit at kung alin ang maaaring akwal na suportahan ang iyong kalusugan kapag ininit ng maayos ay higit pa sa nutritional advice. Ito ay isang anyo ng paggalang sa sarili. Ang totoo, ang pagtanda ng maayos ay hindi nagmumula sa malalaki, dramatikong pagbabago. Ito ay nagmumula sa maliliit, tuloy-tuloy na desisyon tulad ng kung paano natin aalagaan ang ating mga tirang pagkain, kung paano natin pinahahalagahan ang ating panunaw, at kung paano natin pinoprotektahan ang lakas ng ating puso, utak at mga binti sa bawat pagkain. Kapag ininit mo ang tamang mga pagkain, tulad ng mainit na oatmeal, masustansyang sopas o brown rice, hindi mo lamang pinupuno ang iyong tiyan. Nagpapadala ka ng mensahe sa iyong katawan. Pinapahalagahan ko pa rin, pinipili ko pa rin ang buhay. At kapag bitawan mo ang mga ugali na hindi na naglilingkod sa iyo, tulad ng pag-init ulit ng mga itlog, kabute, o puting patatas, kumukuha ka ng isa pang hakbang patungo sa kalayaan. Kalayaan mula sa hindi ginhawa, pagkahapo, at maiiwasang health setbacks na madalas nanakaw ng kasiyahan sa mga huling taon. Ang bayad para sa kaginhawahan ay maaaring banayad ngunit pangmatagalan. Ngunit ang gantimpala para sa kamalayan ay mas malaki.
Mas mahusay na panunaw, mas malakas na mga hakbang, mas matalas na pag-iisip, at marahil ang pinakamahalaga, isang pakiramdam ng kontrol sa iyong sariling kalusugan, anuman ang iyong edad. Kaya kapag binuksan mo ang iyong ref bukas, tandaan, hindi lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon sa iyong plato. Piliin ang nagpapalusog, mag-init ng may layunin, at parangalan ang kabanatang ito ng buhay sa tahimik na lakas na nagmumula sa karunungan, hindi sa impulse. Dahil sa huli, ang bawat mainit na pagkain ay hindi lamang isang ginhawa. Ito ay isang pagpipilian. Isang pagpipiliang protektahan ang iyong hinaharap, isang kagat-isa. Ang mga araling ito ay inilaan upang magbigay inspirasyon sa iyo na mabuhay ng buo at tunay. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at balak ilapat sa iyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito patungo sa pagtanggap sa mga katotohanan ito. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may isang. Kung hindi, maaari kang magkomento ng 0. Ang iyong feedback ay mahalaga sa amin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa higit pang mga content na tulad nito. Salamat sa panonood at ito ay para sa pamumuhay ng buhay sa iyong sariling mga termino.